Kasi ngayon, kung makikita ninyo yung survey na sinasabing lumalamang daw ang mga mas may gusto kay Marcos kesa kay Duterte. May punto yun eh. Okay? Na in relation with this, ang nakikita nila, nagtatagumpay kasi yung mga black propaganda against the Duterte. That's the truth. Na sana magbukas tayo ng pag-iisip natin at palitan kung ano man yung ginagawa ng iba dyan. Alam nyo, naniniwala ako na may sabit talaga. May sabit talaga yung ibang gumagawa at bumabanat sa mga Marcos. Sa totoo lang ho, hindi ho nakakatulong. Kaya nga ho, eto kaming mga banateros naninindigan na mali ang banat na yan pagdating ho sa droga. Hindi na ho magigising ang bawat Pilipino, idikdik nyo man ang idikdik yan droga sa ating Pangulo. Nakakasama lang ho yan sa mga Duterte. Bakit ho? Ang dating, napakaaga pa, inaagaw na yung posisyon. Maaawa lang sila ng maaawa kay Marcos dahil sa patuloy na panggigipit o babanat ng ilan dyan na wala na sa lugar. Yun ang katotohanan. Sana mag-isip po tayo mga Pilipino. Sabi ko nga ho sa inyo ako nga nagdududa Nagdududa na baka Trojan horse yan Tandaan ninyo ha. Ito ang weapon na ginamit ni Pangulong Marcos nung siya ho'y kandidato. Ano yung weapon na yon? Awa effect. Nakalimutan ho ba natin yon? Lahat ho ng banat sa kanya, ano itsura nyo? Kawawa ako Yung kawawa effect na yon na nagpanalo sa kanya. Kasi ganyan ang Pilipinas Ang mga Pilipino ho, pag inaapi, feeling nila sila yon. Kaya mas pupuntahan nila yung tao na inaapi. Hindi ho bumoboto ang mga Pilipino dahil ho sa kakayanan. Bumoboto ang Pilipino dahil sa mga ape. Yung naape, yun ang gusto kong iboto. Kaya nga ako minsan nagdududa ako na yung bumabanat ng mga chismis, yung mga biradang wala na sa hulog, baka wala yun Olive Aria, salamat po. Pakawala ho tingnan ninyo. Eto tingnan ninyo maigi kung kayo ay mag-iisip ng malawak. Hindi kayo tanga at panatiko. Mag-isip kayo ng malawak. Mag-isip. Pansinin ninyo. Kahit mukhang nagtatagumpay yung vlogger na yon na nakasisira kay Marcos, bakit tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga taong laban sa mga Duterte? Halimbawa, itong mga tulpo. Bakit siyang nakikinabang? You know why? Alam niyo kung bakit? Ito lang ho yun. Kasi ang mga tulpo itinatak sa utak ng mga tao na kami, tinutulungan namin ng masang Pilipino. Tama, mali? Hindi kami namumulitika. Basta kami, tao ang aming inaatupag, tinutulungan. So yung mga Pilipino na 2 taon na naglalabanan sa politika, ang iisipin tuloy nila, ayaw na namin, ang gulo na ng politika, doon na lang kami sa iba. Doon na lang kami sa iba na hindi namumulitika. Sino ngayon nakinabang? Di ba sinabi ko na ho ito noon? Sinabi ko na ho ito noon na malamang magkakaroon ng third force na siya ang makikinabang sa gulo ng Marcos and Duterte. Sinabi ko na to noon. Ito lumalabas Ang laki ng margin ng 10 to 15 yung margin ng lamang ni Tulpo.
ultimong sa Senado sa 2025, kapatid niyan dalawa sumulpot. Bakit? Ano ba nagawa ni Erwin? Sa totoo lang. Mas maniniwala pa ako kay Ben kasi si Ben tuloy-tuloy yung programa niyang pagtulong. Tanungin ko kayo, ano bang ginagawa ni Erwin Tulfo? Yung totoo. Di ba nandun nga siya kay Tamba? So dapat sana bumagsak siya. Ba't hindi siya bumabagsak? Mag-isip tayo mabuti, bakit nagda-number 1 siya? Alam niyo kung bakit? It's the Tulfo brand. Another player. In other words, nasisira na ho yung political na awayan ng Duterte at mga Marcos. At umaangat ang mga Tulfo na sana magising na ho tayo. Tapos ano tayo? Putang ina, nag-aantay sa video? Gago ba kayo? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan, di naman kayo nakinig. Tapos aantay pa rin kayo sa video? Alam nyo, sa totoo lang, diversion yan eh. Maniwala kayo sa hindi, diversion yan. Etong pedeya, diversion to eh. Maniwala kayo sa akin. Alam mo, hindi ho nakikinabang ang mga Duterte dito. Nasisira. Ang nangyayari, nag-aawayan lang. Andun dating sa mga Pilipino. Magising kayo ha. Wag ako ang tanungin ninyo. Tanungin nyo yung mga Pilipinong walang kinalaman sa politika. Ano sinasabi nila tungkol kay Duterte at kay Marcos? Sige. I challenge you. Kayo ang magtanong. Doon sa mga walang kinalaman sa politika ha. Ano masasabi mo sa mga Duterte at sa mga Marcos? Hindi nga na maintindihan. Awayan sila ng awayan. Hindi ko maintindihan. Away sila ng away. Tapos, dyan tuloy papasok yung magtutulpo na nga lang kami. Tandaan nyo mga Pilipino, medyo pagdating sa pag-unawa ng pagboto, wala akong pakialam yan sa ano ba accomplishment. Wala akong silang pakialam. Ang pakialam mo nila, sino ba sikat? Sino ba yung mukhang mananalo? Doon tayo. Tapos tayo, nakakonsentrate saan? Putang ina yung video, asan na? Lecheng video yan, asan na? Lalabas sa bayan, no? Yung buong pag-asa natin, nandun sa video. Ano kayo ng wete? Sinabi na nga ni Presidente Duterte, bangag. Uy, naniwala ba? Video. Tapos aasa kayo mai-impeach dahil sa video. Tingnan nyo nga yung camera. Paano mai-impeach dun? Maging utak naman tayo, hindi tayo yung tatanga-tanga. Binudol na nga kayo, bubudulin pa kayo uli. Ang bubo naman yan, paulit-ulit, araw-araw. Ano kayo, sinibayan? Sa totoo lang, medyo isip-isip naman tayo. Tulfo brand is becoming more and more popular. But it's vulnerable in the sense that they don't have a baluarte. Pero mismo si Senator Tulfo... Pero tama yung part na yun ha. Kung sakaling may iba pang lumaban, mahahati yung boto ni Tulfo. Yun ang sigurado. Yung mga solid na Duterte, hindi ho yan lilipat. Pero ito nga ang problema natin dyan eh. Ito ang problema natin. Mag-isip kayo na mabuti. Tandaan nyo, si Madam Sara Duterte ay unpredictable. Learn from history. Learn! All along, we thought tatakbo siyang presidente. We hope she will run for president noong 2022. What happened? You understand? What if, tanungin ko kayo ngayon, what if biglang nagsawa na si Madam VP Sara Duterte tumakbo at sinabi niyang ayoko na? Saan tayo pupulutin? Basta lumabas yung video. Di ba? Kasi nga, nakasalalay tayo sa punyetang video na yan. Na alam naman na natin yan, 2022 pa lang. Eto hindi ko sinasabing hindi totoo yung video.
Hindi ko rin sinasabing hindi totoo yung PIDEA. Ang sinasabi ko, wala nang impact yan. Alam na natin lahat yan eh. May nagbago ba? Di ba ho? Alam na ho natin yan. Oh, ngayon, sinabi na ni Pangulong Duterte yan. Hindi ba kayo bumoto kay dahil sinabi ni Duterte? Ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. This will be the first and last state. Sabi nito isa, may impact yan kung kikilos si Bato. O, sino kikilos? Si Bato lang. O, tapos, gaganong-ganon si Bato. O, ano mangyari? Wala nga. Hindi, sagutin niyo ako. O, pagka kumilos si Bato, ano mangyari? Ma-impeach? Mag-isa siya? O, kasama niya si Senator Bongo, si Tolentino, si Robin, sino pa? Mag-isip tayo ng mabuti, wag tayong tanga. That I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. O ayan nga, sabi nga ni Jojo, pinapasuko niya pa si Pastor eh. Si Bato eh. Asa pa kayo? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Malayo pa raw ang 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon.